Una si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga leaders sa Southeast Asia na tinawagan ni US President Donald Trump para suyuing kaugnay ng banta ng North Korea. Inimbitahan din siya sa White House pero hindi pa raw inoohan. Saksi si Joseph Moro. Kasunod ng ASEAN Leaders Summit, itong Sabado tinawagan si Pangulong Rodrigo Duterte ni US President Donald Trump. Sabi ng White House, nag-enjoy daw si Trump sa pakipag-usap kay Duterte at inimbitahan nito ang ating Pangulo na bumisita sa Amerika. Wala pang formal na imbitasyon na ayon sa protocol ay dapat idaan sa sulat. Pero gusto raw ipakita ng Pangulo na na-appreciate niya ang tawag. Pero wala pang tugon ng Pangulo kung dadalaw nga siya. Things have changed. There's a new leadership. He wants to make friends. And he says that we're friends. So why do you have to pick a fight? Dati nang sinabi ni Pangulong Duterte na hindi siya tatapak sa Amerika. Pero ngayon, may imbitasyon siya galing kay US President Donald Trump na pumunta doon. Ang sabi ng palasyo ngayon, hintayin na lamang daw ang magiging pasya ng Pangulo. I cannot make any definite promise. Kabilang sa napag-usapan ng dalawang lider ay ang kampanya kontra droga ng Pangulo. Pero nang tanungin kung pagpaparangal ba ito kay Duterte, hindi raw tiyak ang White House. Tungkol daw ang tawag sa North Korea. Kailangan daw ng Amerika ng maraming kaalyado sa Asia. Yan ay sakaling may mangyari raw sa North Korea. Kaya nga kasunod ng tawag sa ating Pangulo nitong Sabado ay tinawagan din ni Trump ang mga Prime Minister ng Thailand at Singapore nitong linggo. It is the concern of everybody, not only with us, but the ASEAN guys, the heads of states, also express their fear of an outbreak because of the threat of a nuclear warhead. North Korea rin ang nabanggit ng ating Foreign Affairs Department na posibleng pakay ni Trump. At dahil urgent, maaaring mangyari raw ang pagkikita ng dalawa ilang buwan mula ngayon. Depende sa kayang ma-schedule ng palasyo. Ngayon pa lamang may mga analyst na nagsasabing magandang magkausap ang dalawang leader at hindi lamang tungkol sa North Korea. Kailangan din natin kausapin ng Amerika kasi yung polisiyan ni Trump ukol sa imigrasyon at saka trade. Baka maapektuhan din tayo dyan eh. Pero sabi ng isa, posibleng madehado rin ang Pangulo. If he's willing to face the American media and American NGOs whom he has been lambasting so much in the past few months, no? It's like going into enemy territory for him. Paniwala ng Pangulo, China pa rin ang susi kaugnay ng issue. Our greatest chance there of getting some dialogue with America and North Korea would be through the intercession of China. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.